Sa kabilang banda, Manang Terry, hindi ba tumatawag si Alejandro? Hindi naman. Parang laglag ang balikat na napatingin siya sa anak. 3 araw na simula nang umalis ito, ni hindi man lang to tumatawag sa kanya. Nakipagsalo lang talaga sa kanya. Pagkatapos biglang mawawala. Niho, walang pasabi? Bakit di na lang kaya ito tuluyang maglaho sa buhay niya para kahit paano alam na niya? Hindi na siya maghihintay pa. Hindi ganitong pinapaasa lamang siya. Nagmamaktol na tumayo siya. Manang Terry, kayo na lang pong magpaligo sa bata. May gagawin lang po ako. Tumango ang matanda. Pumasok siya sa kwarto at tinawagan sa Alejandro. Umuwi ka dito ngayon. Gusto kitang makausap. May authority sa tonong sabi niya rito. Bakit, may problema ba? Tungkol sa annulment natin. Gusto kong asikasuhin na natin yon ngayon na. Giit na dito. Magpa-file na ako ng annulment. Hindi na ako makapaghihintay pa na mapawalang bisang kasal natin. Pagkasabi nun, mabilis niyang pinindot ang end, tsaka nagmamadaling nagbihis para puntahan ang abogado niya. Palalayain na kita, para hindi na ako umaasa kung uuwi ka pa ba o hindi. At least, kung hiwalay na tayo, alam ko nang wala na talaga. May period na. Danica's POV. Hindi ka ba talaga makapaghintay? Atat na atat ka na talagang makipaghiwalay? Asar na sita ni Alejandro kay Danica nang dumating ta sa bahay. Hindi ka na ba magkanda o gaga? Si Rod na madala ka sa Canada kaya nagmamadali ka, ha? Ibinibigay ko lang kung anong gusto mo, Alejandro. Yamot na sagot na rito. Para hindi na ako nahihirapan pa maghintay sa'yo araw-araw. Para hindi na ako maasa pa. Umaasa? Oo. 3 araw kang hindi sumisipot. Niho, wala kang pasabi. Ano sa palagay mong nararamdaman ko, ha, Alejandro? Punong-puno ng hinanakit na sambulat niya rito. Bago man lang sila maghiwalay, masabi niya rito lahat ng gusto niyang sabihin. Para at least makikipaghiwalay siya na walang kinikim-kim na sama ng loob. God, Alejandro! Ano ba yung pakiramdam na naghihintay, ha? Sa bawat pagbukas ng gate, umaasa ako ikaw yung darating. Pero 3 days? Hindi mo man lang ako tinawagan para sabihin hindi ka na makakauwi. Or kahit kamustahin mo man lang iyong anak natin. Kung kamusta na ba siya, kung hindi ba ako napuyat sa pag-aalaga sa kanya. Hindi niya na napigilan na mapaiyak. Alam mo ba, habang nanganganak ako noon, umaasa akong darating ka. Sana nandyan ka man lang para palakasin ang loob ko. Hawakan ang kamay ko gaya ng mga pelikulang napapanood ko pero wala ka eh. Hindi mo ako sinamahan. Ang sama-sama ng loob ko, Alejandro. Pero kinalimutan ko lang lahat ng yon. Kaya lang nasasanay ka na eh. Bigla ka na lang mawawala, hindi magpapakita pagkatapos parang kabuting lilitaw. Nakikinig lang si Alejandro habang nagsasalita siya. Ayoko na ng ganito. At least kung hiwalay na tayo, hindi na ako maghihintay. Hindi na ako aasa. Tuluyan na siyang napahagulhol. Mag-file na tayo ng annulment, Alejandro. You go your way, I'll go my own way. Huwag ka mag-aalala. Malaya ka pa rin namang madadalaw at makakasama ng anak natin kung gusto mo. Pero hindi gaya ngayon, may schedule na. Para hindi naman ganitong hindi namin alam na mag-ina kung kailan ka darating. Pagkasabi noon, mabilis na niya itong tinalikuran. Kahit papaano nakapagpagaan ang kalooban niyang masabi dito, lahat ng gusto niyang sabihin. Maya-maya narinig niya itong kumakatok ng kanyang kwarto. Danica? Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Maliit na siwang lang. Sapat lang para makita nitong mukha niya. Ayaw na niyang maulit pang muli ang namagitan sa kanilang dalawa. Pwede ba tayo mag-usap ng maayos? Tanong nito sa kanya. Nag-uusap na nga tayo, hindi ba? Hindi dito, sa labas. Magbihis ka at sa labas tayo mag-dinner para makapag-usap tayo ng maayos. Bakit kailangan sa labas pa natin pag-usapan to? Pwede namang dito na lang. Ano, di ka makapagsalita nang di tayo kumakain? Walang problema. Pwede naman ako magluto, then yan ang problema sa'yo. Palagi mo na lang akong pinapangunahan. Pwede ba this time hayaan mo lang muna ako? Pwede bang makinig ka na lang muna? Pikon na sabi ni Alejandro sa kanya. Natahimik siya. Alicia's POV. Ini mo ba ako papapasukin sa loob? Tanong ni Alicia kay River nang dito gumagalaw mula sa may pinto. Tumabi ito. Pumasok siya sa loob ng condominium nito. Napansin niya maraming bagong furnitures. Ang tagal mo rin hindi nagpakita, sabi niya rito. Tinotoo mo talagang sinabi mo. Tiniis mo talaga ako. Medyo naging busy lang. Tipid na sagot ni River sa kanya. Namiss niya ito na sobra at aaminin niya. Ang dami niyang narealize nung mawala ito.
Raver, pwede mo ba akong bigyan ng chance? Chance? Saan? I miss you so much, Raver. Ani ang nayakap to at napaiyak. Actually, ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka ka-importante sa buhay ko. Kumala sa pagkakayakap niya si Raver. Enough, Alicia. Tigilan na natin to, sabi nito sa kanya. Nakapag-move on na ako, pinakawalan na kita matagal na. So please stop this, Alicia. Ayoko na magpagamit pa sa'yo. Nasaktan siya sa sinabing iyon ng binata. Hindi siya makapaniwalang pati si Raver na give up na sa kanya. Hindi siya sanay. Hindi yata niya kaya. I am sorry, Alicia. Hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Parang ang sakit namang hiniwalay na siya ni Alejandro. Pati si Raver ayaw na rin sa kanya. Parusa ba ito sa lahat ng kamalditahang ginawa niya? Napakasaklap naman yata. If you don't mind, Alicia, marami pa akong gagawin. Matabang nasabi nito sa kanya. May lungkot sa mga matang tinignan niya ito. Hindi ako makapaniwalang ganito na ang trato mo sa akin. Aniya dito. I'm sorry. Tipid nitong sagot. Napilitan siyang lisanin ang condominium nito. Ang sikip-sikip sa kalooban niya habang naglalakad siya papunta sa elevator. Ni sa hinagap hindi niya inaasang ganito magiging trato sa kanya ni Raver. Ang buong akala niya, nagpapalipas lang ito ng sama ng loob. Akala niya kapag sinuyo niya ito ay nandyan lang to para sa kanya. Hindi na pala yon kagaya ng dati. Wala na si Raver para sa kanya. Danica's POV. Magpalit ka. Sa fancy restaurant tayo pupunta, hindi sa fast food chain. Sita ni Alejandro kay Danica na makitang nakamaong at puting shirt lang siya. Napasimangot siya. Mag-uusap lang, kailan pang sa mamahaling restaurant. Hindi ba pwedeng dito na lang kami mag-usap sa bahay? As if magandang salitang maririnig ko sa kanya. Pero hindi na siya nagprotesta pa. Sa halip, tahimik na nagpalit na lang siya ng damit. Isang off-shoulder na floral green dress ang sinuot niya. Naglagay rin siya ng manipis na makeup at saka makailang beses. Sinipat ang sarili sa salamin. Kinulang lang talaga ako sa height eh. Pero kung beauty ang pag-uusapan na ba, lalaban ako. Lumabas siya ng kwarto at pinuntahan si Manang Pressy. Madali lang daw po kami. Kayo na munang bahala sa baby. Sabi niya sa matanda at saka humagkan sa mga kamay ng anak. Paglabas niya ng salas, inabuti niya si Alejandro. Ang gwapo-gwapo nito sa suot nitong polo shirt at slacks. Ilang beses tuloy siyang napanunok. Muli, naalala niyang gabing pinagsaluhan nila. Kung pwede lang, hilahin na lang niya si Alejandro papasok sa kwarto. Let's go. Baka maipit pa tayo sa traffic. May reservation ako sa Manila Pen. Doon tayo magdi-dinner? Gulat na tanong niya. May pait sa mga labing napangiti siya. Pag-uusapan lang natin ang annulment. Bakit parang nag-celebrate ka na kaagad? 1 hour ang inabot nila bago sila nakarating sa Manila Pen. Giniya sila ng staff ng hotel sa reserve table para sa kanilang dalawa. Feeling niya magde-date sila ni Alejandro. So ano bang mahalagang pag-uusapan natin bukod sa annulment? At kailangan sa espesyal na lugar pa tayo mag-usap? Tanong niya kay Alejandro nung naka-order na sila ng pagkain. Tinitigan siya nito. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung totoong nakikita nga ba niya sa mga mata ni Alejandro ang nararamdaman niya ngayon or nag-iilusyon lamang siya. Bakit parang mahal niya ako kung tingnan niya ako? Bakit parang tinitingnan niya ako ngayon bilang isang espesyal na babae? Alejandro, may problema ba sa mukha ko? Tanong niya nang hindi na makatiis. Kung tingnan mo ako parang di tayo maghihiwalay ah. The fact is, ayoko maghiwalay tayo. Halos paalas lamang nasabi ni Alejandro sa kanya. Muntik na siyang masamit sa sinabi nito. Mali ba ako ng pandinig? Pwedeng pakiulit ng sinabi mo? Kung ako lang masusunod, ayoko maghiwalay tayo. Sabi mo na ni Alejandro sa kanya. Bahagya siyang natawa. Pinaprank mo naman ako eh. Alejandro, ano na naman bang kalokohan to, ha? Huwag mo akong bibiruin ng ganyan. Alam mo namang may pagka-gullible ako. Madali akong maniwala. Hindi niya alam kung bakit biglang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Alam mo naman kung ano tong nararamdaman ko sa'yo. Kaya wag mo nang paglaruan. Hindi magandang joke ito. Alejandro, kung maghihiwalay tayo, pwede bang maghiwalay na lang tayo ng maayos? Wala na mga prank-prank pa. At hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang napahagulhol. Alam mo namang masakit para sa akin gawin to, hindi ba? Hey, why are you crying? Tanong ni Alejandro sa kanya. I don't intend to make you cry. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ayoko mag-file ka ng annulment. Ayoko maghiwalay tayo. In fact,
May kinuha si Alejandro sa bulsa, isang maliit na box. Nagulat pa siya nang buksan ito yon sa harapan niya, isang singsing. Napakurap siya. What is the meaning of this? Pero kasal na kami kaya hindi niya na kailangan mag-propose, unless break-up ring ito. Pero meron bang ganun? Kung papayag ka, gusto ko maging formal ang kasal natin. I mean, never ako nag-propose sa'yo dati kaya wala kang engagement ring. Pero bakit? Naguguluhang tanong niya rito. Kung ginagawa mo to para sa anak natin, please wag. Ayoko matali ka sa isang bagay na labag sa loob mo para lang sa anak natin. Sa palagay mo ba ginagawa ko to para lang sa anak natin? Pwede ba once and for all, tigilan mo na ang pangunahan ng feelings ko? Natahimik siya. Noong isang araw, hindi sinasadyang nakita kami ni Ron. Sabi nito sa kanya. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Anito, anong sinabi sa'yo ni Ron? Na pareho lang tayong nagtataguan ng feelings sa isa't isa. I am sorry, Danica, kung inabot ng matagal bago ako magkaroon ng lakas na loob na aminin yung totoong nararamdaman ko. Maybe dala na rin ng pride? Ayoko kasing ma-reject. Takot na takot ako sa salitang rejection. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya kay Alejandro. Only to realize na buong buhay ko, hindi ako naging ganun kasaya dahil sa mga insecurities ko. Dahil sa sobrang pride ko. Hindi ko nahahayaang mawala pa yung isang bagay na mahalaga sa akin nang dahil lang sa pride ko. Ginagap nito ang isang kamay niya. Alejandro, I love you, Danica. I don't know if it was love at first sight. Basta isa lang ang sigurado ko. Ayoko na mawala ka pa sa buhay ko. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Iyak lang siya ng iyak. So I want you to wear this ring. At tama si na Papa. Kung papayag ka, gusto kong magkaroon tayo ng church wedding. Napayakap siya dito. Ang tagal kong hinintay ito. Nahihiyang pag-amin niya rito. Akala ko never mangyayari to. Ang totoo, matagal ko nang kinikimkim ng feelings ko sa'yo. Kaya ang sakit-sakit isipin na maghihiwalay tayo. And yet, pursigido ka mag-file ng annulment? Tanong ni Alejandro sa kanya. Sabi nga kasi, if you love someone, set him free. Sagot niya rito. Peste, Danica. Pagmahal mo isang tao, ipaglaban mo. Kaya pinaglalaban kita ngayon. Parang di pa rin siya makapaniwala na si Alejandro nga ang kausap niya ngayon. Tiningnan niya ito ng matiim. Sigurado ka bang ikaw talaga si Alejandro at hindi ang kakambal mo? Hinawakan itong mukha niya, bahagyang natawa. At sa palagay mo, magpapropose si Adam sa'yo ng ganito? Sabay silang nagkatawanan. Sa kabilang banda, ngayon naiintindihan na kita, Daddy. Masayang-masayang sabi ni Danica habang pinagmamasan na larawan ng ama. Medyo masalimuot ang naging umpisa nila ni Alejandro, ngunit tama pa rin ang kanyang ama nung sabihin nito sa kanya na nakikita niya si Alejandro na mamahalin siya ng husto at kay Alejandro lamang magiging kampante ang kalooban nito. Hindi niya alam kung paano natiyak ng daddy niya na magiging okay rin sila ni Alejandro. Sadya sigurong matalas ang pakiramdam ng mga magulang. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa mga sinabi sa kanya ni Alejandro. Parang kailan lang para silang mga aso't pusa na palagi nag-aaway. Ngayon, biglang nagpropose ng pag-ibig sa kanya. Wow! Akala niya sa pelikulang lang may ganitong love story. Posible rin pala sa totoong buhay? Nasa labas sa mga kaibigan mo. Siguro pinamalita mo na kagad sa kanila yung tungkol sa atin, no? Pinagayabang mo siguro ang gwapo mong asawa, ha? Nakangising biro ni Alejandro sa kanya. Bahagya pa itong napatingin sa harap niya. Namula ang pisngi niya. Kagabi, pagka-uwi nila sa bahay, hindi na siya tinantanan pa ni Alejandro. Hindi na yata niya mabilang kung ilang beses siyang napasigaw ng mahina. Ang lakas ng tawa nito nang makita ang reaksyon niya. Don't worry, pagod ako ngayon kaya hindi mo ako makukuha. Sabi nito sa kanya. Napangisi siya, sa kaniya kapto na mahigpit. Kunwari ka pa, mamaya lagot ka sa akin. Pabirong sabi niya dito. OMG! Bulala si Dayan ang buong pagmamalaki niyang ipakita rito ang suot niyang engagement ring. Ang laki ng diamond, ang mahal siguro niyan. Hindi makapaniwalang sabi nito sa kanya. Samantalang ako kahit jowa, wala. Sabi naman ni Britney sa kanya. Tsagain ko na kaya si Baldo. Why not? Biro naman niya rito. Utang na loob, para na rin akong kumuha ng batong ipupukpok ko sa ulo ko. Nakangawing sabi ni Britney. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko kasamang kumag na lalaking yun. Parang narinig ko rin kay Danica before. Look at where she is right now. So in love at...
Ikumpara mo ba naman yung mukha ni Alejandro sa mukha ni Baldo? Hello, ang laking difference. Yung isa mukhang artista kaya hindi imposible na ma-inlove kahit sinong babae. Yung si Baldo, patawarin ako ng Diyos. Napapailing na sabi ni Britney. Natawa siya kay Britney. Kung magsalita ka naman, parang wala na talagang kapag-apag-asa si Baldo sa'yo. Samantalang ang laki ng ginagastasan sa'yo kapag kasama ka. Nako, madalas abonado pa ako. Reklamo ni Britney sa kanila. Sinatsaga ko lang minsan, bilang wala akong driver. Pero sa totoo lang, manligaw lang sa akin si Rod. Talagang ang saya ko na. Speaking of Rod, alam na ba niya? Tanong ni Dayan sa kanya. Kaya nga nagkaroon ng lakas na loob na magtapat sa akin si Alejandro dahil kay Rod? Ani nga sa mga ito. What? Sabay halos sa tanong sa kanya ng dalawang babae. Ang OA niyo makareact ha? Natatawang sabi niya sa mga ito. Para kasi ibang Rod na nakausap ni Alejandro. Kasi kilala ko si Rod. Lahat gagawin nun para lang hindi kayo magkatuluyan ni Alejandro. Kaya parang bago sa pandinig ko na magpapaubaya siya. Sabi ni Dayan sa kanya. Siguro natanggap na talaga niya na kahit anong gawin niya, magkaibigan lang talaga kami. Ang swerte mo naman. Dalawang gwapong nag-aagawan sa'yo. Samantalang ako isa nga na nagkakagusto sa akin ng pangit pa. Si Britney ulit. Face kasi ang usapan dito. Lumilevel ka kay Danica ang layo rin naman ng fiancé ninyo. Singhal dito ni Dayan. Ang harsh mo naman sa akin, best. Nakangawing sabi ni Britney dito. Ayoko lang maging delusional ka, lalo na sa panahong usong-usong fake news. Sabi nito dito. Sanay siyang below the belt kung magbiroan ng mga to. Minsan nga pati siya ganito rin salitaan ng mga to Tanggap na kasi nila ang mga kahinaan ng isa't isa, kaya siguro hanggang ngayon matibay pa rin ang friendship nila. Pero seryoso, Danica, dapat ka magpasalamat kay Rod. Sabi ni Dayan sa kanya. I know. Ani ang huminga ng malalim. Kaya nga kakausapin ko si Alejandro para humingi ng permiso sa kanya kung pa pwede ko makausap si Rod at makapagpasalamat sa kanya. Tuluyan namang magiging maayos ang pagkasama ni Danica at Alejandro? Yan po ang ating aabangan sa nalalapit na pagtatapos.